Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, binalikan ko, wala na po dito. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment, lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Kinakabahan ako para sa lahat, si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to delikado. Dating Quezon City Congressman Mike Defensor Santiago, inilabas ang mga pangalang delikado matapos matagpo ang wala ng buhay ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, binalikan ko, wala na po dito. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Wala naman po siyang kinukwento sa akin kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos nga gumimbal ang balita na nasawi na si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Catalina Cabral na di umano natagpo ang wala ng buhay sa malalim na bangin sa bahagi ng Kinon Road sa Tuba, Benguet, ay tila marami ng kinabahan sa ngayon ng mga prime witness sa kontrobersya ng flood control projects na kung saan isa nga si dating Congressman Mike Defensor Santiago ang natanong kung ano ang kanyang assessment sa biglang lumabas na balita ukol sa di umano natagpo ang bangkay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kayo po ay nakasubaybay sa issue ng flood control at marami din po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment, lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon magmula sa Blue Ribbon Committee sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI. Talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bonoan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-i-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi ang pinayagang lumabas no? Dapat immediately inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man, kung mapapakancel ang visa dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs o di kaya yung pag-cancel ng passport sa pamamagitan ng hukom o kung anumang korte. Itong dalawang to pinabayaan nilang nawala si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, na sabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, ang kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam, sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script,
nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Eh di ba binanggit na, sabi dati si Traigi Bolaybar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approbano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandyan na yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol lang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldi ko ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, no, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung malilit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya naman magsalita si Saldico, di ba nabasabi ni Saldico, nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Eh, para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain, illegally. O, si Cabral, nagsalita. O, yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutesa Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutesa? Sa patuloy nga ng pahayag ng dating congressman na si Mark Defensor Santiago ay diretsahang sinabi nito na kinabahan ito sa mga taong itinuring na mga prime witness sa kontrobersiya na baka magaya ito kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila. Para na lang sa Pasko at para na lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, itong dalawa, si Mark Tiksay at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre,
Nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandyan ang DSWD, nandyan ang Department of Health. Sigurado ako pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya yung chairman kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman dun sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bonoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at may nakukuha ko mga bali-balita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam Opo, ay naayos lang natin. check. Ayan, Ayan, okay, sige, go ahead. bago lang si partner Okay. Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan? Former Secretary Bonoan. Opo, Yes. ng Department of Public Works and Highways dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan. MJ, kasi siyempre katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Kasi makikita mo naman, di ba, Admar, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, 7 araw, nagkaroon ng kaso na cancel yung passport tapos hinahabol na nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila. Na meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen. May narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan pa doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon, walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag chinek mo, wala talagang kaso. Walang sinasabing, in fact, ang sinabi pa ng ICI kay Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikita ang pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker ng House of Representatives. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!